Tahimik na sumandal si Mika habang nilalakad ni Jacob ang kahabaan ng parke pauwi. Malakas ang bisig nitong may buhat sa kanya. May mga tao sa parke na napatingin sa kanila at hindi maiwasang mapangiti. Aba, ang sweet naman. Parang bagong kasal. Ani isang matandang babae. Natawa si Jacob habang si Mika ay lalo pang namulang pisngi. Naramdaman niyang unti-unting pagtibok ng puso niya sa kakaibang ritmo. Inangat niya ang mukha at napatingin sa lalaki may hawak sa kanya. Ibinaba siya ni Jacob sa passenger seat. Nakasandal habang inaalalayan itong injured niyang paa. Nakalilis ang kanyang dress hanggang sa ibaba ng tuhod. At ngayon ay hawak-hawak ni Jacob ang kanyang sakong habang hinihilot ang kanyang paa. Seryosong mukha ni Jacob nakatutok sa ginagawa. Huwag kang mag-high heel kung hindi ka sanay. Bahagyang angin itong naalisin ng sandals niyang suot. Hindi mapigil ang mata niyang umirap. Ikaw umibili ng damit at sapatos na ginagamit ko. Style ng ex mo. Pinapasuot mo sa akin. Pero hindi to tungkol sa heels. May lubak lang na hindi ko nakita. Sinisi mo pang lubak sa katangahan mo. Natahimik siya. Medyo mahapdi ng slight ang puso niya ng tawaging tanga ni Jacob. Napatingin siya dito pero kagad tong ibinalik ang tingin sa paa niya. Binitawan ni Jacob ang kanyang paa tahimik na nagmaneho. Huminto sila sa isang pharmacy at binili itong gamot at pamahid para sa pilay niya. Umuulan sa labas. Dahan-dahan pinahid ni Jacob ang balm na namamaga niyang kanyang bukong-bukong. Mainit sa balat ngunit mas mainit ang palad nito. Suabe at maingat. Hindi ko alam na sanay ka palang manghilot. Hindi tumingin sa kanyang binata, patuloy lang sa hilot. Kailangang marunong manggamot na simpleng injury kagaya ng pilay kasama sa training namin. Saka si Pamela, madalas ding matapilok. Parehas kaliwang paa niya, kaya clumsy. Kapag si Pamela clumsy, kapag siya tanga, umasim ang mukha niya. Okay na, tapos ng hilot, salamat. Kaya ko na to. Ani ang pilit ngumiti. Nagtagpo ang kanilang mga mata, marahang ibinalik ni Jacob ang paa niya sa upuan. Sabay kuha ng maliit na throw blanket sa likod ng sasakyan at pinatong yon sa binti niya. Umuwi na tayo na magpahinga ka na. Anito nagmanehong pauwi, bumukas ang front door ng mansyon. Pumasok si Jacob na nakaalalay sa kanya. Mahigpit ang hawak nito sa bewang niya habang isang braso niya nakapulupot sa balikat nito. Hindi pa rin tumaayos na makalakad kaya halos pasan siya ng binata. Sa sala, naroon si Lola Mila. Nakaupo sa sofa at nanonood ng teleserye habang may mainit na tsaa sa mesa. Nang mapansin ng dalawa, agad itong pinatay ang TV at nalaki ang mata. Abat, anong nangyari sa'yo, Iha? Pilit siyang umiti habang nakalapit na sila sa sala. Nadulas po ako sa park, medyo na-spray ng paa ko. Pero wag po kayong mag-alala at okay na po ako. Lumapit kaagad si Lola Mila na puno ng pag-aalala. Ay naku, kawawa ka naman. Jacob, dahan-dahan sa pag-alalay. Okay lang po siya. Inalagaan ko na sa kotse. Nilagyan ko na ng balm at tataas pa namin ang paa niya mamaya para hindi mamaga. Napangiti si Lola habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ay, iba talaga kapag nasa tamang tao ka na. Ang sweet nyo naman. Nakakatuwa kayong pagmasdan. Naalala ko tuloy ang aking yumaong asawa nung kabataan namin. Kumindat ang matanda kay Jacob sabay bulong na parang hindi niya maririnig. Jacob, wag mong pakakawalan si Mika ha? Maganda, mapagmahal at mabuting tao. Nasamit siya na madinig ang salitang mabuting tao. Habang si Jacob naman ay napakamot sa batok. Hindi makatingin ng diretso kay Lola. Yes, Lola. Napakaswerte ko kay Mika kaya talagang hindi ko napakakawalan. O sige na, akit na kayo't makapagpahinga na si Mika. Sabihan mo lang ako kung kailangan niyo ng yelo o kung ano man ha. Salamat po Lola Mila. Aniya sa matanda. Habang paakyat sa hagdan, hindi niya maiwasan na mapatingin sa binatang kaalalay niya. Hindi to nagsasalita pero buhat sa paraan ng paghawak nito, ramdam niyang init ng pag-aalaga. O nag-hallucinate lamang siya. Nakadikit ang katawan niya dito at sa bawat hakbang, lalo siyang nalulunod sa isang emosyong pilit iniiwasan. Pagkakagusto sa isang taong hindi dapat. Maingat na inihiga siya ni Jacob sa kama, nakaangat ang paa niya sa malambot na pile ng throw pillows. Kinuha ni Jacob ang yelo mula sa mini fridge at maingat na ibinalot ito sa towel bago ipinatong sa namamagang bukong-bukong niya. Okay na, ako na nga hawak niyan. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Walang anuman, hawakan ko na saglit lang naman to. Matulog ka na. Ako na. Sanay ako nang walang kasama. Nang walang ibang inaasahan, kaya ko na yan. Sanay ako mag-isa.
Ani ang inagawang towel ngunit hindi binitawan ni Jacob. Well, hindi mo kailangan mag-survive na mag-isa ngayon. Nandito ako. Tumigil ang mundo niya saglit na yon. Ngunit hindi niya pinansin ang pintig ng puso. Ayaw niyang mahulog. Ayaw niyang lumayo sa misyon. Tumalikod si Jacob para kumuha ng pain relief spray sa drawer. Habang nakatalikod dito, napalingon si Mika sa direksyon ng maliit na vault sa built-in cabinet. Doon siya napatitig. Nakita niyang folder na nilagay ni Jacob kanina pagbaba nito sa kanya sa kama. Bahagyang nakabukas ang vault. Agad niyang naisip, malamang nandun ang folder na pinapakuha sa kanya ng kapatiran mob. Ang target ng mission niya. Saglit siyang napabuntong hininga. Hinilang isang folder, madaming nakasalansan. Naroon na sa harapan niya. Ilang hakbang lang ay makukuha niya kung wala lang siyang pilay. Bumalik si Jacob, hawak ang spray at sinimulang i-massage muli ang paa niya. Tumingin sa kanyang binata habang spray ng konti sa bukong-bukong niya. Masakit pa ba? Medyo, pero okay na. Thank you sobra. Diyan ka na sa kama, malaki naman. Basta, huwag mo akong gagapangin. Biro nito. Abalang isip niya kung paano makukuha ang ebidensya laban kay Don Maximo. Sa vault at tumayot lumabas si Jacob. Tahimik na lumabas ng kwarto si Jacob. Dala ang cellphone at marang sinarang pinto. Narinig ni Mika ang mahinang boses ito sa labas. Mukhang may sinagot na tawag. Pagkasarado ng pinto, agad siyang umupo. Pilit ang kilos dahil may kirot parang pilay. Tinitigan niyang vault na nasa loob ng cabinet. Hindi to ordinaryong safe. Discreet electronic, may fingerprint scanner. Gumiti ng bahagyang nakaawang to. Hindi na isara ng maayos ni Jacob kanina sa pagmamadali. Huminga ng malalim si Mika. Bumangon siya gamit ang isang kamay sa kama na kanyang itinukod upang makatayo. Pilit nilalabanan ng kirot sa paa. Mabagal siyang lumapit sa cabinet. Pilit pinapakalmang sarili. Tumitik siya sa vault at dahan-dahan itong binuksan. Sa loob madaming folder na nakaayos na nakasalansan. Papakilos na sana siya para kuhanin ng isang folder nang biglang bumukas ang pinto. Mika, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napatigil siya at napaigik na may tapak ang paa pabalik sa higaan. Napalingon sa kanya si Jacob, nakatayo sa pintuan. Hawak pa ang cellphone. Mababang boses ito ngunit talatang pigil ang galit. Anong ginagawa mo? Nakita kong nakaawang. Gusto ko lang namang isara, baka may mahalagang bagay na nakatago sa loob. Ani ang sinisiguradong mukha siyang kalmado. Lumapit sa tapat ng vault si Jacob, marahang sinara ito ng mariin. May mga bagay sa bahay na hindi mo dapat pinapakialaman. Maniwala ka. Mas nanaisin mong walang alam sa trabaho ko. I'm sorry, maniwala ka. Isasara ko nga lang. Tahimik si Jacob. Ilang sandaling pareho silang walang imik. Tanging tensyon lang ang pumupuno sa pagitan nila. I'm warning you, huwag kang makikialam ng gamit ko at lalo nang manghimasok sa buhay ko. Tumalikod si Jacob, muling binuksan ang pintuan ng kwarto para lumabas muli. At sa pagsara ng pinto, malakas ang kabog ng puso niya. Napakapit siya sa kumot. Hindi niya na alam kung nasan siya. Sa gitna pa rin ba ng misyon o sa gitna ng isang masalimuot na damdaming hindi kayang kontrolin. Pero malinaw sa kanya, habang tumatagal siya sa piling nito, mas nagiging malabong pagitan ng totoo at kasinungalingan. Kailangan niya nang matapos ang misyon sa lalong madaling panahon. Mabilis ang recovery ni Lola Mila. Baka bigla siyang palayasin ni Jacob. Magaan ang liwanag ng umaga na tumatagos sa mga kortina ng malawak na dining room. Nakaupo si Mika sa dulo ng mesa. Nakabandage pa rin ang paa at nakataas sa maliit na stool. May ingot siyang pinagsisilbihan ni Jacob dahil nasa harapan nila si Lola Mila. Nilalagyan siya ng sinangag, bangus at prutas sa pinggan. Kumain ka ng mabuti para mabilis gumaling ang paa mo, anang binata. Kahit siya'y napapaniwala sa pag-aalaga nito, gusto niyang magpasalamat at bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto sa likuran nila. Good morning, masiglang bati ni Pamela na tahimik ang buong mesa. Si Mika, napakapit sa tinidor. Si Jacob, napalingon kaagad at napansin ang bitbit ni Pamela. Isang tray ng mango tart at hot chocolate. Jacob, I made your favorite mango tart with almond crust. Fresh from the bakery sa bayan. Alam kong na-miss mo ito. Madalas natin itong kainin. Inilapag ni Pamela ang tray sa mesa. Tumabi kay Jacob para bang walang ibang tao sa paligid. Si Mika tahimik lang, pinilit ngumiti, pero hindi na nakapagsalita. Si Jacob naman, awkward ang ngumiti, parang hindi alam kung paano ayusin ang sitwasyon.
Ngunit bago pa man tuluyang manahimik ang lahat, nagsalita si Lola Mila na nakaupo sa gitna ng mesa. Kalma ang boses ngunit may diin ang bawat salita. Pamela, iha, napapadalas ka na dito ah. Napatigil si Pamela sa paglalagay ng tart sa pinggan ni Jacob. Nagkatingin na silang lahat. Ay, sorry po kung nakakagambala ako. Namimiss ko lang po kayo. Lalo na si Jacob, malambing nitong sabi. Tinitiga ni Lola Mila si Pamela na seryosong muka. Alam kong matagal ka sa buhay ni Jacob at malapit ka sa aming pamilya. Pero may asawa na siya ngayon. At narito ang kanyang asawa. Si Mika, nasa tingin ko hindi komportable sa paglapit-lapit mo kay Jacob. Napatingin si Jacob kay Lola Mila saka kay Pamela. Siya naman ay halos hindi makahinga sa tensyon. Ngunit sang-ayon siya sa sinabi ng matanda. Totoong hindi siya komportable sa presensya ng babae. Respeto lang, Pamela. Kung gusto mo talagang maging masaya para kay Jacob, matuto kang lumugar. Hindi na siya para sa'yo at hindi pwedeng palagi kang lalapit sa kanya. Tumigil si Pamela, ang mga ngiti niya unti-unting nawala. Nakatingin siya kay Lola Mila at medyo namulang pisngi. Pasensya na po, Lola. Hindi ko naman po intensyon na manggulo. Alam naman po ni Mika na magkaibigan kami ni Jacob. Alam kong mabuting babae ka at walang planong manggulo. Ang sinasabi ko ay ayoko nakikitang naaabalang bagong pamilya ni Jacob. Nasa harap mo ang asawa niya. Hindi niyo ba napapansin hindi gusto ni Mika ang presensya mo dito? Nagdidiwang kalooban niya sa sinabi ni Lola Mila. Exactly her point. Walang ibang makapagsalita. Tahimik na tumayo si Pamela. Pilit ang ngiti at saka tumango. Naiintindihan ko po. Hindi naman po ako magtatagal. Sige po, mauna na ako. Sige, ihatid na kita sa labas, ani Jacob. Lumabas si Pamela at kasunod ang binata. Hinawakan ni Lola Mila ang kamay niya. Akala mo ba hindi ko napapansin na nagsiselos ka kay Pamela? Akong bahala sa'yo. Huwag kang mahihiyang magsabi. Kakampi mo ako. Napangiti si Mika pero hindi siya nakasagot. Bago pa man siya makapag-react, narinig niyang yabag ni Jacob. Halata sa mukhang iritasyon. Napansin kagad niyang titig ni Jacob. Mukhang akala nito'y nagsumbong siya sa matanda. Tinawag ni Lola Milang taga-alaga at nagpahatid sa garden. Nakakita si Jacob ng pagkakataon para sitahin siya. Mukhang masayang masaya ka ha. Nagsalubong ang paningin nilang saglit. Ginagamit mo si Lola Mila para makakuha ng posisyon sa pamilyang ito? Akala mo ba magtatagal ka dito sa ginagawa mong pagsisip-sip sa matanda? Gigil na sabi ni Jacob. Pinili ni Mika na maging mahinahon. Masarap kausap si Lola Mila kaya madalas kaming magkwentuhan. Ang dami niyang kwento, lalo ng bata ka pa. Huwag mong ibahin ang usapan. Sinumbong mo si Pamela kay Lola Mila, tama? Ayaw mo siyang nagpupunta dito dahil nasasapawan ka. Wala akong sinusumbong. Napansin lang ni Lola Mila na masyado ng epal yung ex-girlfriend mo. Matalas niyang sabi. Watch your mouth. Ayoko nang pinagsasalitaan mo ng hindi maganda si Pamela. Tigilan mong pagsisip-sip sa pamilya ko. Hindi ko magtatagal dito. Tumayo si Jacob at tumungo sa hardin. Natulala na naman siya sa pag-iisip tungkol sa kasunduan nila ni Jacob. Sa mission niya at sa mga damdaming unti-unti niyang hindi na kayang itanggi. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Naputol ang kanyang pag-iisip. Pagtingin niya sa screen si Nanay Olivia. Napalalim siya ng buntong hininga bago sinagot. Natitiyak niya na may kailangan to. Hindi naman siya naalala nito kapag walang hihingin. Hello, Nay. Anak, kamusta ka na? Bakit hindi ka nadadalaw? Hindi sumagot kagad si Mika. Sanay na siya sa ganitong tono ng Nanay Olivia niya. Alam na niya ang kasunod nito ay litanya. Maayos naman po ako. Bakit po kayo napatawag? Anak, baka pwedeng makahingi ng pera. Si Gianna kasi hindi pa bayad ang tuition. Exam na nila sa susunod na linggo. Hindi kami umabot sa bayad. Kailangan namin ng 30,000. 30,000 sa tuition? Hindi po ba binayaran na natin ang kalahati? Oo anak, medyo malaki kasi may project pa raw sila. Naku, ang talino talaga ng kapatid mo. Honor student ngayon, hindi pwedeng malate sa bayad. Sayang naman ang effort niya. Tulungan mo si Gianna ha, malapit na siyang makatapos. Nay, paano makakatapos si Gianna? Pangatlong palit niya na ng kurso, ani ang hindi na itagong inis. Mainam na mahanap niyang kursong bagay sa kanya. Maganda at matalinong kapatid mo, kaya tsak na malayong mararating. Sige po Nay, gagawa po ako ng paraan. Ipapadala ko na lang sa account ninyo. Aniya kahit pa may perang binayad si Jacob. Sandaling katahimikan, nasama ang loob niya.
Hindi dahil sa pera lang kundi sa pakiramdam na paboritong anak si Gianna ng ina. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa sariling sikap. Salamat anak, maasahan ka talaga. Ipadala mo na bukas para hindi na mag-alala si Gianna. Opo nay, tanging sagot niya bago ibinaba ang telepono. Pagka-off ng tawag natigilan siya. Kailan siya mamahalin ng ina kagaya ng pagmamahal kay Gianna? At kailan niya malalaman kung sinong tunay niyang ama? Mas lalong gumulo ang utak niya. Ilang araw ang lumipas matapos ang check-up ni Lola Mila sa doktor ay masigla silang hinarap ng matanda. O ayan, tapos ng operasyon ko. At sabi ng doktor kailangan ko na lang ng pahinga at good vibes. Kaya naisip ko, bakit hindi tayo pumunta sa farm? Yung may mga kabayo taniman ng strawberry po ba na kinuwento niya na doon lumaki si Jacob? Tumango si Lola Mila. Oo, doon nga. Gusto kong makita kung ano nang lagay ng taniman. At syempre para na rin sa second honeymoon ninyo. Napatingin si Jacob kay Mika na kaagad namang pilit na ngumiti. Ramdam nilang parehong ibig parating ni Lola Mila. Sige Lola, ayos lang sa amin. Makakapagpahinga ka rin doon para gumaling ka na kaagad. At Jacob, take a break again para makabuo na kay ni Mika. Gusto ko magkaroon ulit ng baby sa bahay. Nasamid si Jacob bago sumagot. Okay po Lola, gumagawa po kami. Anito sabay akbay sa kanya. Nakarating sila sa Cabral Farm, napakalawak ng lupain. Malawak ang taniman, may mga punong mangga sa paligid. At isang rustic na bahay bakasyonan sa gitna. Sumalubong ang sariwang hangin. Hindi niya maitagong excitement lalo nang makakita ng kabayo. Mukhang excited ka. Paalala lang, don't be attached to people and things. Hindi ka magtatagal. Oo, alam ko. Hindi naman siguro masamang i-enjoy kong pagiging Mrs. Cabral. Kahit na ilang buwan lang. Ani ang nakaismid ngunit kinawit ang braso sa bisig ni Jacob nang makitang nakatingin si Lola Mila. Una silang nagpunta sa taniman ng strawberry habang abala si Lola Mila sa pamimitas. Inabutan ni Jacob si Mika ng basket. Sabay silang yumuko at hindi sinasadyang magkalapit ang mga mukha nila. Ay sorry, gusto mo pa akong ikis? Ani Jacob na naiiling. Ang kapal mo, tinampas niya ito sa biceps. Inawat siya ni Jacob at hinuli ang kanyang kamay. Matalas ang tingin niya. Binawi niyang kamay at tinulak ang binata. Gumantito't kinulong ang ulo niya sa biceps. Literal na headlock. Sisukuin sana niya ito nang may madinig silang tinig mula sa likod. Wow, ang sweet naman ninyo, kinikilig na sabi ni Lola Mila. Binitawan siya ni Jacob at hinawakan ng kanyang kamay. Ang kulit po kasi ni Mika. Naku, Mika, tara sa mga kabayo, tingnan mo sila. Baka gusto mo rin subukan. Sumunod sila sa matanda na nasa wheelchair. Kabadong nakatingin siya sa puting kabayo sa harapan niya. Hindi pa siya kailanman nakasakay ng kabayo. Nasa gilid si Jacob, nakangiti habang tinatali ang harness. Sigurado ka ba dito Jacob? Baka mahulog ako. Kagagaling ko lang sa pilay. Kung mahulog ka, sasaluhin naman kita. Hindi kita hayaang masaktan. Napalunok si Mika sa sinabi ng binata. May halong kilig at kaba sa puso niya. Habang inaabot ni Jacob ang kamay nito para alalayan siya sa pag-akyat sa kabayo. Huwag ka maginarte, nakatingin ang matanda. Bulong ni Jacob, inalalayan siya ni Jacob at nang makaupo siya, umikot at sumakay sa likod niya na kanyang ikinagulat. Napalapit ang katawan nila sa isa't isa dahil malit lang ang saddle, wala silang ibang choice kung hindi magkadikit. Bakit kailangan sabay tayo sa isang kabayo? Malamang para mas sweet tignan sa pictures ni Lola Mila. Ayun ang matanda at kumukuha pa ng video natin. Kaya naman pala, para sa palabas nila kay Lola Mila. Ang init ng katawan ni Jacob sa kanyang likuran ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam, lalo nang ipatong nitong isang braso sa bewang niya para igiya ang kabayo. Ramdam ni Mikang matigas na masas ni Jacob sa kanyang likuran, napasandal na lamang siya ng tuluyan. She felt so secured, lalo na't hawak siya nito sa bewang. Medyo malayo na palang nararating nila na hindi nila napapansin. Bumuhos ang ulan sa gitna ng pagbalik nilang sakay ng kabayo. Medyo naging balisang kabayo sa lakas ng ulan. Kulog at kitlat kaya minabuti ni Jacob na huminto. Mabilis silang tumakbo papasok sa isang maliit at lumang kubo sa gitna ng taniman. Matapos maitali sa malaking punong kabayo, may ingay ang patak ng ulan sa bubong ng pawid at medyo madilim ang paligid. Basang-basang kanilang damit. Napasulyap siya sa damit ni Jacob na bakat ang katawan nito. Nalaki ang mata niya nang mag-alis ito ng pang-itaas. Perfect body dahil sa trabaho nitong bilang pulis. Nagsimula na rin siyang mag-alis ng botones ng damit. Tutali bakat naman ang katawan niya kaya parang wala rin siyang suot.
Hey, anong ginagawa mo? Sita ni Jacob. Mag-aalis ng damit para patuyuin. Bakit? Sira ka ba? Huwag kang maghuhubad. Kababae mong tao. Hindi ka ba nahihiya? Bakit? Ikaw nga nagalis ng damit. Lalaki ako, okay? Iiwan kita dito kapag tinuloy mo yan. Muli niyang ibinalik ang mga naalis na butones. Nangihinig na tumatawa siya ng pilit habang pinipigang laylay ng damit. Buti na lang may kubo, ang lakas ng ulan at kidlat. Aniya, tumangulang si Jacob habang umuupo sa isang kahoy na bangko. Iniwasang tumingin sa kanya. Ang ganda dito. Ani ang pinagmamasdan ng ulan sa bintana at nilabas ang kamay upang kumuha ng tubig. Tumigil siya sa pagsasalita. Tahimik lang kasi ang binata. Hindi na siya sumubok pang magbiro. Umupo siya sa kabilang gilid ng kubo, nilalarong basang buhok. Pagkaraan ng ilang minuto ng katahimikan, siya nang unang nagsalita. Naalala ko nung bata pa ako, mahilig ako magkulong sa kwarto tuwing umuulan. Natatakot ako sa kulog at kidlat. Nalagpasan ko lang na lumaki na ako na mas madami pa palang nakakatakot na dapat harapin. Hindi pa rin lumingon si Jacob pero nagsalita. Ako din, takot sa monster under my bed nung bata ako. But now I realize that the monster inside me is more dangerous. Ay, ang lalim nun ah. Pero totoo yan, takot tayo sa multo o monster nung bata tayo. Pero tinuturuan tayong maging matapang kasi mas marami pa palang nakakatakot na bagay kapag matanda na tayo. Ani ang natatawa. Anong kinatatakutan mo? Sandaling natahimik si Mika. Umiling siya. Pilit ang ngiti. Wala naman. Naisip ko lang na nakakatakot magmahal ng walang kapalit. Kasi alam mong masasaktan ka lang. Kaya dapat proteksyonan mong puso mo. Guard your heart at patibukin mo lang sa taong dapat ay mamahalin ka rin pabalik. Agad siyang umiwas ng tingin. Ang malaking tanong, natuturuan bang puso? O kagaya ko, nangako kong mamahalin si Pamela, I stayed loyal. Wala akong ibang babaeng hinayaang makapasok sa puso ko. Love is a decision. Hindi kayo nakatali ka lang sa pangako nyo sa isa't isa. Kasi kung mahal mo siya, hindi ka magpapakasal sa iba kahit papeki lang. Love can wait. Mas priority kung gumaling ang lola ko at priority niya ang karir niya. Eventually, magiging okay din ang lahat. Bahagya siyang lumapit. Wala ba akong chance na mapalapit sa puso mo? Ani ang nilakasan ng loob. Mika, tumigil ka. Hindi ba natin ito napag-usapan? Alam mo kung saan tayo nakatayo. Nagbabaka sakali lang. Ani ang binuntutan ng tawa upang itagong pagkapahiya. Nanaigang katahimikan sa pagitan nila, tanging patak lang ng ulan ang maririnig sa labas. Hanggang sa inabot na sila ng takip silim. Ang patak ng ulan ni tila musika ng gabing yon, kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Mula sa bukas sa bintana ng lumang kubo. Wala silang ibang masisilungan kundi ang isa't isa. Basang-basa pa rin ang kanilang damit at ang lamig ay unti-unti nang sumusuot sa balat. Nayakap na niyang sarili at nanginginig ng kanyang katawan sa ginaw. Grabe ang lamig, napatingin si Jacob sa kanya. Dito ka, tabihan mo ko para hindi ka ginawin. Nag-aalangan siya pero sa kalaunan ay lumapit din. Dahan-dahan siyang upo sa tabi ni Jacob at tinakbayan siya nito at kinabig upang yakapin. Magkadikit ang kanilang balikat at unti-unti niyang naramdaman ang init ng katawan ng binata. Hindi siya nagsalita. Sa katahimikan dumikit ang mga pisngi nila. Parehong may pinipigil. Hanggang sa kusa na lang silang nagkatinginan. Masyado nang dikit ang mga mukha nila. Masyado nang tahimik ang paligid. Parang lahat ng ingay sa mundo'y nawala. Nagkatinginan sila ng matagal at dahan-dahang lumapat ang mga labi nila. Hindi bigla, kundi marahan. Tila sinusukat ang bawat sandali. Mainit sa kabila ng ginaw, tsaka ang galaw sa kabila ng kalituhan. Ito ang kanyang first kiss at hindi pa niya alam kung paano ang gagawin. Pero fast learner siya. Ginaya niyang galaw ng labi ni Jacob. Maya-maya lang ay naglalaban ang kanilang mga labi. Nalaki ang mga mata niya ng panaka na kay nilalabas ni Jacob ang dila upang ipasok sa bibig niya. Napakapit siya sa batok nito, mas nilapit niyang katawan. Nakahanda siyang ibigay ditong sarili. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pagkatapos ng ilang minuto, kusang lumayong binata. Mika, I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa yun. Napasingap si Mika. Pilit ang ngiti pero litaw ang sakit sa mga mata. Ano ka ba? Okay lang yun. Kiss lang naman, pampainit ng katawan. Effective nga eh. Ani ang muling tumawa upang itagong damdamin. At muli binalot sila ng katahimikan. Niyakap niya ulit ang sarili. Maya-may naramdaman niyang pagdaiti ng kamay ni Jacob sa kanyang balikat. Kinuha ng isang kamay nitong kanyang babat marahang itinaas. Muli nitong sinakop ang kanyang labi. Naging mapusok ng halik nito. Napakasarap ng pag-angkin nito sa kanyang mga labi.
Tila dinaluyan ng libo-libong boltahe ng kuryente ang kanyang katawan nang maramdaman niyang kamay nitong sumapu sa kanyang dibdib.